Pinasisilip ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Office of the Ombudsman pa rin ang umano'y maanomalyang flood control projects. Malapit naman sa Davao River at Matina River. Ani Tino ay kapansin-pansin ang umano'y red flag sa higit 80 contracts na aabot sa 4.4 billion pesos ang kabuang halaga. Sino na naman kaya ang paldo? Taong bayan na naman ba ang dehado? Eto na po siya para himayin ang kanilang independent findings. Makakausap natin ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Hello, sir. Kong, good morning po. Hi, good morning, Corina and Willard. Thank you for having me here. Morning, sir. Opo, Morning. natutuwa naman po kami na at least nababalikan po natin yung parang nakakalimutan ng mga issue. Ano po? So kayo po tila hindi naman nakalimot. Kailan po kayo po ba'y nakapagsampa na sa ombudsman or gagawin pa lamang ninyo? Last week, Last week. pinabot natin sa ombudsman yung findings natin. So 4.4 billion. Ano po ang breakdown nito? Well, tumingin tayo sa mga kontrata, flood control projects sa Davao City between 2019 and 2022. Ang basis natin yung General Appropriations Act. So merong mga 121 projects yon. No, but only along the Davao River and Matina River. May mga ibang ilog pa sa Davao City. Doon sa 120 na tinignan natin ay 121, sorry. Na tinignan natin ay 80 yung sabi nating may red flag. So all in all, worth 4.4 billion yon. So, When you say red flag, ano po ang ibig sabihin? okay, iba't ibang tipo. So merong mga proyekto nag-overlap. So ibig sabihin, may hiwalay na pondo para sa parehong section ng river along the same bank. So questionable para sa atin. Bakit parang nag-double funding ka doon, di ba? So yun, overlapping. Meron parang short-changing ang tawag natin. Ibig sabihin, yung budget is for ganito kahaba, let's say 150 meters of revetment. Pero sa accomplishment report na fully paid ay 70 meters lang yung haba nung completed project. So may mga ganun tipo rin. Tapos merong marami ay mga walang detalye at all yung appropriation item at kahit yung contract. No? Ibig sabihin, usually, ang dapat ay parang sa mga kalsada, may kilometer markers. So pagka flood control, merong station markers na tinatawag para makita kagad sa appropriation line pa lang kung gaano kahaba dapat yung proyekto. No? Pero maraming mga kontrata, walang ganong indicator. So, hindi alam hindi specified from the General Appropriations Act to the contract itself kung gaano kahaba dapat yung proyekto. No? So, yun, mga ganong tipo yung tinatawag nating red flags that require further investigation from the ombudsman. At meron din kong Tino yung tinatawag na double funding, ano po? 2 beses na pondohan ang same project. Yes, meron din ganon mga indications. Isa yung overlapping, isa naman yung parang double funding. Sino po ang natukoy po ninyo ng mga lead proponents sa mga proyektong to? Well, the proponents will be the congressman for the district, no? Kasi doon sa mga proyekto na tignan natin, ang mayorya ng mga proyekto na yan actually congressional insertion. Ibig sabihin, originally, wala siya sa National Expenditure Program, yung proposed budget ng Malacanang. Ibig sabihin, pumasok na lang yan during the budget deliberation. So, congressional insertion. Ibig sabihin, ang proponent ay yung kongresista. At ang kongresista dito, we're talking about projects all coming from or all within the first district of Davao City, 2019 to 2022. So
Representative Pulong Duterte ang proponent. Ang tugon naman ni Davao City First District Representative Pulong Duterte, bakit daw yung lungsod lang niya ang pinupuntirya? Hindi ba? Bakit? Parang ganun tanong ito eh. Bakit ako lang hinuli ninyong nagje-jaywalking? Marami namang ibang nagje-jaywalking dito. So ano po ang sagot ninyo? Kayo po ba yung sumagot sa kanya? Opo. Oh, yes. Una, dahil meron talagang anomalya. Actually, nung araw na final natin ito, nung gabi mismo na yon ay umulan ng malakas. May parang merong bagyo doon sa Davao. Tapos bumabaha. Doon mismo sa mga areas along the Davao and Matina rivers, o Matina yata, no, na bumabaha. So, na-highlight yung pangangailangan kung bakit talaga imbestigahan. Imagine, at least 4.4 billion pesos worth of flood control projects ang nandyan, pero bumabaha pa rin, ano? Pero more than that, may dalawang reasons kung bakit Davao, no? Dahil una, even though yung focus talaga ng flood control investigations ngayon ay sa ilalim ng Marcos Jr. administration from 2022 onwards, at mahalaga na gano'n kasi talagang ibang level, nag-level up talaga ang flood control Corruption. sa panahon yan. No? Pero nagsimula ito nung panahon ng Duterte. Parang nakakaligtaan po na kasi ng tao na ito'y nagsimula dati pa. Hindi lang talaga nababantayan at ngayon lang natin nadidiscover. Pero ang tanong Tama po, po. Congressman Tino, hindi po ba kayo nababagalan? Kasi nag-uusap kami ni Willard kanina. Ang dami ng natukoy na mga ghost, substandard, at saka mga unfinished projects. Bakit parang wala pang nahahabla, wala pang nakukulong? Bakit po ganun kabagal sa tingin ninyo? Well, totoo yan. In fact, una nating ilapit sa ICI itong findings natin at humingi tayo ng aksyon. Unfortunately, walang nagawang aksyon ang ICI sa particular na issue na to. More or less, after a few weeks, nakatanggap lang tayo ng communication from the ICI, more or less saying noted yung mga binigay nyo. No? Pero after that, nagsara na sila. So ngayon, pumunta naman tayo sa Ombudsman in the hope na dahil nagbabanggit sila na may mga kakasuhan na sila, so in the hope na actionan din ito. Pero bakit nga ba? Asa na yung mga malalaking isda? Di ba? Last year, pinangako yan ng Pangulo mismo. Well, tingin ko ang problema nga ay dahil damay-damay silang lahat, no? Kung didiinan ng former Senate President or former Speaker of the House, sila mismo nagsasabi, well, dadamay ko kayo. Actually, tinutukoy nila doon ang presidente mismo. No? So, parang ang sitwasyon ngayon parang sa chess, no? Na kahit anong galaw ng Pangulo ay checkmate siya, kaya tuloy walang nangyayari. Ayun. Okay, so malinaw, no, Willard? Walang nangyayari kasi talaga po ba, bakit hindi na nga hindi naman inuuna yung Ilocos? Damay-damay po ang hanggang ekutibo ang Pangulo para po mahabla itong mga taga Davao? Let's hope na yung ombudsman ay kikilos. No? Anyway, binigyan natin ng mga we think substantial na mga leads para pagbatayan ng investigasyon. So really, we don't see any reason why hindi magtuloy-tuloy ang investigasyon dito. Sa particular na kaso na to. Nabanggit niyo kanina kung na isa ito sa mga inilapit ninyo sa ICI. Hindi man lang ba ito sinama ng ICI sa mga referral nila sa Ombudsman at sa DOJ? As far as I know, hindi. Pero hindi ko talaga nasuri kung ano yung kabuuan ng kanilang refer. Naglabas ako sila ng final report, hindi ko na maalala. Wala pa rin po wala pa rin po. Ano? So ang sinasabi po natin ngayon dito, kung tayo ay nababagalan sa napakahabang panahon, halos isang taon na medyo walang nangyayari dito po sa flood control projects, accountability. So the burden now is on the Ombudsman. That's our conclusion now.
I mean, it's now up to the ombudsman to act faster. Yes. Well, it's always been up to the ombudsman in the end, no? Kasi supposedly independent constitutional body ang Office of the Ombudsman. So talagang malaki expectation sa kanya. And even though totoo na parang since last year parang medyo nag-move on attention ng publiko, pero ang realidad dito ay dahil bumabalik ang tag-ulan, ay hindi natin maiiwasan yung usapin ng baha at yung usapin ng flood control. Kaya nga ngayon, ito sa Caloocan, kanina yung in earlier section, no, pinag-uusapan, ito, nabubuhay muli yung mga issue ng flood control. Sa Davao, bumabaha. No? So, nagiging relevant muli yung issue. No? And palagay ko, mababalik talaga ang atensyon ng publiko at mabubuhay muli yung demand for accountability, yung panawagang lahat ng sangkot ay dapat panagutin. Okay. So, huling tanong, kayo po ba ay nangangarap na magkaroon na naman ng isang independent investigative body just for the flood control projects? Well, nagkaroon na tayo ng ICI and nakita naman natin yung mga limitasyon dito. I think it's time na i-focus na natin sa ombudsman yung pressure ng publiko, no, na yung pangulo mismo hindi nakapag-deliver. Siya yung nangako na makakasuhan before the end of last year yung so-called big fish. Wala namang big fish. So ayan na, ang bola ay nasa ombudsman ngayon at anyway, pinakamabilis din niya, no? Sa halip na magre-refer ka, ultimately, re-refer lahat sa ombudsman ito eh. So, ombudsman na ang dapat na kumilos. Maraming salamat po sa inyong oras, ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Maraming salamat. Magandang umaga po.